Hi guys! Nasa harapan ko ngayon yung ating dalawang mobile phone. Yung isa dito sa kaliwa ay ang ating lumang mobile phone. At yung dito naman sa kanan natin ay ang ating bagong mobile phone na ipapalit natin sa ating lumang phone. Magkaibang brand po ito. Itong ating lumang phone, ang brand po nito ay Oppo. At ito namang ating bagong phone, ang brand naman ito ay Honor. Kung makikita ninyo, ang dami nating mga application na naka-install dito sa ating lumang phone. Mayroon pa tayo ritong video, music, at mga pictures. Ang gusto nating mangyari dito, lahat ng ating music, video, pictures, at mga application na nandito sa ating lumang phone ay matransfer dito sa ating bagong phone. May mangilan-ngilan na rin ng mga application na naka-pre-install dito sa ating bagong phone, pero karamihan sa ating mga application na kailangan gamitin ay hindi pa naka-install dito. Kaya naman sa halip na mag-download at mag-install tayo pa isa-isa ng bawat application na kailangan natin, ay kokopyahin na lang natin kung ano yung mga naka-install na mga application doon sa ating lumang phone papunta dito sa ating bagong phone gamit ang device clone application. At pipiliin natin ang this is the new device dahil ito yung ating bagong phone. At sa pagpili ng ating all device type, pipiliin natin yung other Android devices dahil hindi naman kaparehos ng brand ng ating bagong phone itong ating lumang phone. Pero bago natin mapagana itong clone app, kailangan ay parehas na may naka-install sa ating dalawang cellphone na clone application. So may na-download na tayo dito sa ating isang cellphone, pero papakita ko pa rin sa inyo kung paano ang process. So open tayo ng QR scanner, i-scan natin itong QR code na ito, then open link tayo at mapupunta tayo dito sa link kung saan pwede natin i-download itong clone app na application. So meron na tayong nakalagay rito, pero i-download na lang natin uli for demonstration purposes. So after download natin ay install muna natin itong application na kaka-download lang natin. At after installation, tap lang natin yung open. Tap natin yung agree, then okay tayo. At dahil ito yung ating all device, so tap natin itong this is the all device. At meron tayong kailangang baguhin dito sa settings. So susundan lang natin kung ano ang instruction para tuloy-tuloy ang ating pag-install ng ating application. So after natin mabago yung mga settings ay balik ulit tayo dito sa apps. At dito sa mga choices, pipiliin lang natin itong allow while using the app. Ngayon, kailangan na natin uli buksan yung ating bagong cellphone at tap natin yung next para magbigay siya ng panibagong QR. At saka natin i-scan ang QR na ito para makapag-establish sila ng connection. At ito na ang temporary network na na-create ng ating device clone app. At ito ang kanyang gagamitin para sa pag-transfer ng ating mga file at mga application na gusto nating ilipat sa kabilang cellphone natin. Wala pang security lock itong ating bagong cellphone, at dahil required ng ating device clone app na may security lock ang ating bagong phone natin, ay gagawan muna natin ito ng security lock.
At pagkatapos niyan ay magpuproceed na siya sa pagta-transfer ng ating mga files tsaka application. At dito ay pwede nating piliin kung ano lang ang gusto natin. By default, naka-check naman na lahat yan at okay naman na sa akin yan, kaya proceed na tayo sa transfer. Ngayon, manghihingi lang siya ng fingerprint natin, or kung hindi nyo na set up yung fingerprint ay hihingi siya ng screen lock code natin. At yan, tuloy-tuloy na yan, antayin natin hanggang sa matapos. A few inches later. So natapos na nga yung ating transfer, no? Mayroon lang tayong nakita rito na transfer failed tsaka untransferable items. So i-check natin kung ano yung mga ito. Dito sa mga transferred item natin, dito yung mga contacts natin, mga messages, tsaka syempre yung maraming apps natin. Dito naman sa failed, dito yung item na apps. Okay lang yan dahil may apps item naman ang bawat cellphone. At dito naman sa mga non-transferable apps, nakalagay naman talaga na merong non-transferable apps. Tsaka itong WeChat log natin, di naman natin kailangan to. So, tap na natin itong finish. So, back na lang uli tayo at itap na lang uli natin itong finish. Exit na tayo at i-check natin ang mga apps na na-transfer natin dito sa ating bagong cellphone.
At ang mga nakikita ninyo mga nagbi-blink na icon, yan po yung mga apps na na-transfer natin galing sa ating lumang cellphone. Napakadami po ng apps na ito na sadyang matatagalan tayo kung iisa-isahin natin ito. Kaya sa mga katulad ko na madaming apps ang mga naka-install sa kanilang cellphone at sakaling magpalit kayo ng bagong cellphone at ayaw nyo na isa-isahin ninyong install ang lahat ng mga apps na meron kayo, ay mahalagang gamitin natin yung device clone na ito. So tinitingnan ko, no, pati yung mga audio recordings at saka mga music ay na-transfer na rin. Pati itong mga photos na-transfer na rin. Check din natin yung mga videos. So, pati mga videos nandito na rin. So, hindi tayo nahirapan mag-isa-isa ng lahat ng mga gusto nating ilipat. So, dito sa mga networks, no, dapat kung ano yung mga nakasave na mga wifi at password doon sa ating lumang cellphone ay dapat nandito na rin yan sa ating bagong cellphone. So, open lang natin yung ating wifi network. So, automatic makikita na natin dito yung mga nakasave na network natin at connecting, automatic connected na rin siya. So ulit, buksan natin ulit itong ating lumang cellphone para ma-check natin yung ating mga apps. So compare lang natin yung mga apps na naka-install dito versus dito sa kabila sa bago nating mobile. So magkakaiba lang yung sequence niyan kasi nire-arrange ko na itong nasa luma natin. At dito naman sa bago ay kung paano pinagsunod-sunod na i-install ng ating device clone app, ay yun din ang pagkasunod-sunod ng arrangement nila dito. So lahat ng apps natin dito sa lumang cellphone natin ay nandito na sa bagong cellphone natin. I-arrange na lang natin ito sa per category na gusto natin para mas madali ang paggamit natin. So hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood and God bless.